nga lang kidnapping yan eh. Kidnapping is the term that we use because it is mas kabit sa sikmura yan ng Pilipino. But the real international term, and I was one of the first to remind the Facebook community to use the proper term. Sabi ko, anong nangyari dyan? Extraordinary rendition. Ito rin po sa naging pahayag o bahagi po ng pahayag ng dating Pangulo, yung itinuturing ng kidnapping nga, itong pagdadala sa kanya going to ICC or The Hague. Ang sabi po ni PCO Yusek Claire Castro, na hindi umano kidnapping ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nakasaad daw ito sa RA 9851. Paliwanag niya, sa RA 9851, sinasa daw dito kapag ang isang kaso ay dinidinig na o iniimbestigahan na ng isang state o international tribunal, ay maaari po nating, sabi niya, i-dispense with ang pag-iimbestiga rito at hayaan na ituloy na roon ang pag-iimbestiga at tuloy ang pagdinig ng reklamo. Ano pong komento po ninyo? Ubus na po ang ating usapan ukol sa topic na yan. Alam naman nating lahat na ang nangyari ay extraordinary rendition. Now, I respect the spokesperson and I commend her for trying to do her job well because of course that's her job. Alangan namang sabihin niya, oo nga, no, mali pala kami. Siyempre, hindi gagawa niya ng justification. But these laws have been threshed out. And I think it is time na dinggin na ito sana talaga sa Korte Suprema. Dahil napakalinaw po sa aming panig, sa aking pananaw, na kailangan talaga dumaan lahat yan sa domestic judicial processes. Napakalinaw po nun. Napakalinaw. At kung hindi yan dumaan dyan sa domestic judicial process na yan, no, extraordinary rendition yan. Hindi nga lang kidnapping yan eh. Kidnapping is the term that we use because it is mas kabit sa sikmura yan ng Pilipino. But the real international term, and I was one of the first to remind the Facebook community to use the proper term. Sabi ko, anong nangyari dyan? Extraordinary rendition. Which is the same as kidnapping. Dahil hindi po dumaan sa tamang proseso ang pagkuha kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung ulit-ulitin ko to at wala rin naman makikinig sa kanilang panig, mas mabuti talaga sana lumuhod po tayo sa Korte Suprema, sa Padre Paura, upang ito ay madesisyonan na because we know that this is capable of repetition. No? It is capable of repetition yet it will evade review. Alam naman natin yung mga nakasalang laban sa ating dalawang senador. And pag ito ay umulit-ulit, buong bansa po talaga ang magdudusa. Sana po maunawaan ito ng lahat ng Pilipino. Buong bansa ang magdudusa because we surrender our sovereignty.